Iya! Lumayo kayo sa kanya! Lumayo kayo sa pamilyang yan! Nagpapahiwatig na sila! Lumayo ka hanggat maaga pa! Mang Dondon, ano pong ginagawa niyo rito? Maniwala ka ba o sa hindi, Iha? Yan ang unang pahiwatig nila. Sa susunod, ikaw na ang gaganyanin nila. Maniwala ka sa akin, hindi ka ligtas sa lugar na ito. Umalis ka na! Manong, nakakaistorbo po kayo sa amin. Alam naming bagong salta lang kami dito sa baryo nyo. Pero parang hindi naman po yata magandang pinagbibintangan nyo kami ng kung ano-ano. Ni hindi nyo pa nga kami kilala. Tapos kung makapagsalita po kayo tungkol sa amin, para bang napakatagal na nating magkakilala. Konting respeto naman po sana sa amin bilang bagong kapitbahay nyo. Ma, huwag mo na lang pupatulan. Baka hindi lang maganda ang gising ni Manong. Halika na, Riz. Asikasunan natin to. Wait lang, Sir Elias. Kakausapin ko lang po si Mang Dondon. Siya po kasi yung matandang tumulong sa akin na may matulugan ng unang beses na pumunta ako rito. Hindi na ako sinagot pa ni Sir Elias, kaya nakalapit ako kay Mang Dondon. Kakausapin ko na sana siya nang maramdaman kong nanindig ang balahibo ko sa batok. Dahil nakita ko sa peripheral vision ko kung paano tumalim ang mga titig ni Doña Elvira kay Mang Dondon. Alam kong iniisip mo na baka nagkakamali lang ako. O baka nababaliw na. Pero maniwala ka sa akin, Iya. Nagsasabi ako ng totoo. Iyang mga kliyente mo, hindi sila totoong tao. Naging mabait po kayo sa akin, Manong. At naramdaman ko po yon. Natutuwa po ako dahil kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak na ako nung gabing yon. Dahil wala kang ibang matuluyan. Pero sana po wag ganito. Nakatulog na po ako rito sa mansyon kasama ang pamilya ni Ma'am Elvira. Pero nagising na po ako at wala naman pong nangyayari sa akin. Kaya sana po, huwag po kayong gumawa ng ikasisira nila sa ibang tao. Dahil hindi naman po kayong napapahiya kundi sila. Hindi yun pagiging mabait, Liz. Yung ginawa ko ay normal lang para malaang ka. Itong mansyon, yung kliyente mo, at baka pati na rin yung kumpanyang kinabibilangan mo. Lahat yan, Iya, may koneksyon sa isa't isa. Kung hindi totoo ang lahat ng ito at kung hindi ko nagawang sagipin ang ibang nauna pa sa'yo, hindi kita kukulitin ng ganito na maniwala. Pero hindi. Totoo itong sinasabi ko. Umalis na po kayo, Mang Dondon. Ayoko na po kayo makausap. Ayoko pong sinisiraan yung ibang tao sa harapan ko. Hindi ko po kaya yon. Pero Iha... Huwag niyo na pong ipaulit sa akin kung ano yung sinabi ko. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Bakit ganun? Habang tumatagal, napapansin kong mas naghihirap na ang mga taong mahirap. Samantalang mas yumayaman naman ang mga taong mayayaman na talaga. Nakaka-frustrate. Kaya nga dumating na ako sa puntong handa akong gawin ang lahat para lang mapagamot ang nanay kong may sakit. Magandang araw po, Madam Venus, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Isa po ako sa mga avid listener ng channel nyo. May mga panahong kapag gustong-gusto ko yung kwento, talagang nagiiwan ako ng komento. Meron ding hanggang like lang ako sa video. At sa katagalan, nakumbinsi na rin akong magbahagi ng sarili kong karanasan sa mga nilalang ng gabi. Itawag niyo na lang ako sa nickname ko na Riz, 35 years old, currently residing here sa Davao City. Pero hindi dito nangyari ang kwento ko. Hindi ko na lang babanggitin ang lugar, pati na rin ang mga totoong pangalan ng mga taong involved para sa katahimikan ng lahat. Siguro nga, masyado lang akong naive nung mga panahon na yun. Lahat kaya kong gawin para sa nanay kung may sakit. At that time, she was suffering with a respiratory ailment na tinatawag na tuberculosis. At dahil dalawa na lang kami sa buhay, takot ako na mawala ng nanay. Wala rin naman siyang ibang inaasahan ng mga panahong yun, kundi ako na unika-iha niya. Matagal nang patay si tatay, habang ang mga kuya ko naman ay nagkaroon na rin ng sarili-sarili nilang buhay. Kaya sa sobrang kadesperaduhan kong magpagamot si nanay, napasok ako sa isang sitwasyon na inakala kong hindi ko na magagawang malampasan pa. But thank God I did.
At nagsimula yon nang mabenta ko ang bahay na matagal nang pinapabenta sa akin ng company ko. Malaki ba talaga yung galit sa akin ni Sir Archie para dito niya ako i-assign sa bahay na to? Hindi ko naman sinasadyang ang tumal ko talagang makabenta ng bahay eh. Pero bahala na. Kung wala lang sakit si nanay, hindi ko gagapangin to eh. Maghahanap talaga ako ng ibang trabaho. Kaso, kung aalis ako ng kumpanya namin, baka hindi na ako makahanap ng ibang trabaho. Ay, kahit ano pa lang gawin ko, talagang wala akong mapagpipilian. Mabait na rin si Sir Archie para ibigay sa akin to. Makapasok na nga. Hello, girl? Ano? Nakarating ka na ba sa mansyon na pinapapuntahan ni Sir Archie? Oo, girl. Kararating ko lang. Actually, ang layo sa syudad. Mga 2 hours biyahe mula sa atin. Pagod na nga ako eh. Gusto ko matulog muna kasi inabutan pa ako ng hapon dito. Ewan ko lang kung makauwi ako mamaya. Nagtanong kasi ako kanina sa konduktor kung anong oras last trip ng bus nila. Sabi mga 7 p.m. daw. Eh anong oras na? Mag-aalas 6 na ng gabi. Sabi naman sa'yo eh. Dapat nagahan mo na lang ng alis kanina para hindi ka na mahassle pag umuwi ka. Kung bakit ba naman kasi ang lakas ng tama niya sa Sir Archie at pinipilit ibenta yung mansyon na yan? Kaya luma-luma na yan eh. Ang dami yung nag-resign dati dahil dyan, hindi ba? Ginagawa niya atang final challenge sa mga di nakakabenta ang pagbenta ng mansyon na yan eh. Pero isipin mo rin, Dana. Mansyon na halos 1 ektaryang lupa. Ibibenta lang ng 100,000 pesos. Kahit luma, parang imposible. Kahit junk shop, mas mataas pang presyo ng bakal. Kaya alam kong may catch dito. Ang tanong, ano? Exactly! Sabi nga nila, kung masyadong mura para maging totoo, malamang may itinatago. Ang dami na ngang nag-attempt sa ibenta yan. Wala ni isa nakatapos sa proseso. Either nag-resign o bigla na lang naglaho. Kamusta na kaya sila, no? Sana naman nakahanap na sila ng matinong kumpanya na di sila pina-power trip ng mga boss nila dahil lang sa hindi makabenta. Tsaka alam mo namang wala akong magagawa, Dana. I badly needed the money. Kasi simula pa lang ni nanay sa antibiotics niya para sa tuberculosis niya. And meron pa siyang 5 buwan para tuloy-tuloy na magamot yung sakit niya. If may means lang talaga ako to help, baka ako na nag-sponsor ng gamot ni tita, gumaling lang siya. Kaso alam mo naman, may pamilya ako na kung gumastos. Akala mo first family of the Philippines kami? Hindi naman ako tumatain ng pera. That's the reality of us, Dana. Hayaan mo na. At sa susunod, mananalo rin tayo sa buhay. Ngayon, tiis-tiis lang muna. Ay, wala naman kasing competition. Bakit kailangan pang manalo? Kidding aside, sana makahanap ka talaga ng buyer para dyan, Reese. Hindi ko nga lang alam kung paano. Napakalabo naman kasing makabenta ka ng bahay na mura nga, pero parang presyo pa lang mismo may sumpa na. Knock on wood. Gusto ko na matapos to. For real. Ay, Oh, siya. Sige na. Nandito na si Sir Archie. Kakausapin ako tungkol sa sales report ko. okay, thank you sa time, Dana, ha? Buti ka pa. Ang dami mong benta this month. Ipagdarasal ko na lang talaga na sana next time, ako naman. O sige na, bye na. Pero meron naman kayang pumato sa ganito. Mura nga. Kaso yung place, parang di nakabenta-benta eh. At saka by this time, sana alam na ni Sir Archie na di na to marketable dahil sa dami ng sumubok na agent na ibenta to. Pero di naman nag-work. Whatever. Makapag-take notes na lang ng kagandahan sa mansyon na to. Kahit I doubt na meron. Para lang matapos na at makapaganap na ako ng place na matutulugan. Dahil paniguradong hindi na ako sa syudad nito. Ngayon pa lang nanlulumo na ako, Madam Venus. Ang downgrade na kasi talaga ng place ng mga panahong yon. Parang kahit ganitong binabaan na nila ng presyo itong bahay, I doubt na bebenta pa rin to sa mga tao. Kasi pagkatapos nilang bilhin, ano na mangyayari? Parang not worth the investment talaga. Okay. First impression counts. Sana hindi ako makagat ng lamok dito. Ay, Diyos ko, parang jungle na tong paligid. Palinilisa naman siguro to ng nagmamayari. Parang pinahayang to ng anay ah. Madaling magkakasakit kung sino mang titira rito. Good luck na lang talaga.
Pag-akyat ko sa front porch, agad ko napansin yung door frame na luma na. May uka siya na parang sinadya Madam Venus. Hindi lang basta kalmot, kundi paano may mga simbolo. Hindi ko tuloy maiwasang maisip kung ilang taon na ba tong bahay. Sa itsura kasi, parang natiran pa to ng mga sinaunang tao eh. Saan ba kasi nakuha ni Sir Archie itong bahay na to? Tsaka, ano to? Feng Shui? Or gravity ng mga batang nakatira rito? Eh, sino yan? Wala lang yun. Wala lang yung Riz. Hangin lang. Hangin lang. Kahit pilitin kong maging logical, may parte sa akin na nag-warning, Madam Venus. Hindi lang simpleng luma ang bahay na to. Tunog na babaliw man pero parang may nagbabantay sa bahay na to. Kahit hindi ko alam kung ano. Hello, Dana? Napatawag ka ulit. May nangyari ba? Hello, girl. Sorry, ha? Nakausap ko na kasi si Sir Archie ngayon lang. Pinapasabi niya sa akin na huwag ka raw munang umuwi bukas. May darating daw na interested clients bukas para sa walkthrough. Ha? Eh, Dana, last trip na ng bus mga 7, di ba? Eh, paano kung late dumating yung mga kliyente? Baka hindi na ako makauwi niyan sa amin. Ang creepy na nga dito. Gusto mo pa ako mag-overnight ulit? I know. Sabi ko rin yan kay Sir Archie kanina. Pero pinipilit niya talaga eh. Sabi niya final push na raw yan, Reese. Please daw, gawin mo na lang. Baka ito na daw yung chance mo para makabenta. So basically, wala akong choice. Girl, kung ako lang ang masusunod, papauwiin na kita ngayon. Pero alam mo naman yan si Sir Archie. Pag nagalit, parang walang bukas. Kaya please, tiisin mo na lang, okay? Bukas din matatapos to. Ang sabi naman ni Sir Archie, maaga raw babiyahe yung mga kliyente. Kaya baka tanghali, nandyan na sila. Pwede ka na rin sumabay sa kanila pauwi sa syudad if ever. Fine. Para kay nanay. Para sa pera. Kaya ko to. Thank you, Reese! Huwag ka mag-alala. Ipagdarasal ko na sana makuha lang nila yan para naman makaalis ka na dyan agad. Ingat ka, ha? Sa loob-loob ko, hindi na nagmamatter sa akin kung mabenta ko to o hindi. Ang mahalaga sa akin, makaalis na ako rito dahil habang tumatagal, bumibigat na ang nararamdaman ko. Pero ang hindi ko alam, na mula pa lang sa simpleng utos na manatili ako dito magdamag, doon na magsisimula ang gabi ng pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Ayos na siguro to. Maghahanap na muna ako ng matutuluyan ko kahit ngayong gabi lang. Ang lamig ng hangin ah. Pero bakit parang wala nang bukas sa tindahan ngayong gabi? Buti na lang may dala akong biscuit sa bag ko. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang isang kombi, pati na rin ang tubig na binili ko kanina nung nag-bus stop kami. Habang kumakain, sinimulan ko ng maglakad-lakad sa kalsada. Pakiramdam ko ako na lang mag-isang gising sa bayan na yon ng mga oras na yon, Madam Venus. May mga dumadaan ng mga sasakyan, pero napaka-konti. Tapos, habang patagal ng patagal yung paglalakad ko, paunti naman ang paunti yung mga bukas na bahay at tindahan na nadadaanan ko. Shucks. Dead end pa yata to ah. Wala na akong makitang bagay. Saan ka pupunta, Iya? Oh my God! Manong! Bakit naman po nagpupulat kayo? Bigla-bigla na lang po kayong sumusulpot. Kanina pa kasi kita napansin mula nung lumabas ka sa mansyon. Baka nawawala ka kaya sinundan na kita rito. Wala na kasi masyadong bahay dyan sa nilalakaran mo. Saan mo ba balak pumunta? Naghahanap po kasi sana ako ng matutuluyan. Kahit maliit lang na Kaso mukhang wala pong pwedeng tuluyan dito. Abay, ano bang akala mo rito sa lugar namin, Iya? Syudad na may mga establishmento kahit saan ka magpunta. Ay mukhang maling lugar ang napuntahan mo. At ngayon, naliligaw ka. Kanina pala strip ng bus papuntang syudad.
Hindi ka ba pumunta ron? Hindi po, Manong. Sinabihan po kasi ako ng boss ko na mag-stay raw dito ng overnight. Dahil may kikitain akong buyer ng mansion bukas. Bayan ng mansion ba ka? Kamay, ikaw may agent, Iha. Opo, Manong. Doon po sa sinasabi niyong galing ako sa mansion kanina. Sinan ko po kasi yung lugar kanina tsaka nag-notes na rin. Tapos, tumawag yung kaibigan ko na may bibili na raw ng bahay kaya dito na ako pinapatulog. Bakit ba kasi ayaw nilang maniwala na hindi naman talaga kabenta-benta yung mansion na yan? Kami namang dumaan at nagpunta rito na agent pero ni isa walang tagumpay. Mukhang yung kumpanya nyo pa ang nagtatagumpay. Paano po magtatagumpay ang kumpanya namin kung hindi nga po kami nakakabenta? Joke time ba to, Manong? Hindi. Pero sa ngayon, hindi mo pa maintindihan, Iha. Ang masasabi ko lang, mas mabuti huwag ka nalang tumuloy. Marami pang opportunity na darating sa iyo. Kung bibitawan mo yung trabaho mo ngayon, mas maayos na yun kaysa sayangin mo ang buhay mo ngayon para sa isang property na hindi na makabenta-benta, Iha. Sana lang, makinig ka. Manong, naiintindihan kita sa parte na hindi siya kabenta-benta dahil kaka-inspection ko lang niyang lugar at tama ka naman. Pero kung sasabihin mong bitiwan ko ang trabaho ko ngayon, baka kapag ginawa ko po yun, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. May nanay pa po akong gusto kong humaba ang buhay. Ang kilit talaga nilang bitimahin ng mga alam nilang walang pagpipilian. Ano po yan, Manong? Wala niya. Total wala ka na rin namang matutuloyan ngayong gabi. Baka gusto mong sa bahay ka na lang muna tumigil. Isang gabi lang naman yan, Iha. Talaga po, Manong? Ayos lang po kaya sa inyo. Babayaran ko na lang po yung pag-stay ko. May extra cash pa naman po ako rito. Hindi, Iha. Yun lang din naman kasi ang may tutulong ko sa'yo. Mag-ingat ka na lang palagi. Halika na. Pumunta na tayo sa bahay ko. Sumunod ako kay Manong nung gabing yon kahit na ang daming tanong nang pumapasok sa isipan ko. Kasi kahit nagigets ko na yung punto niya, nabitawan ko na yung obligasyon kong ibenta yung mansyon na yon ng mga panahong yon, alam ko sa sarili kong hindi pwede. Kaya kahit na warningan na ako, sinunod ko pa rin yung alam kong tama. Ang ibenta ang mansyon na yon. Pasensya ka na kung maliit lang tong lugar ko. Ako lang kasi ang mag-isa rito na nakatira. Ayos lang po. Hindi naman po ako namimili. Ang mahalaga lang sa akin may matulugan ako ngayong gabi. Natanong ko lang po, wala po kayong pamilya? Wala, Iha. Namatay ang asawa ko nung ipinanganak niya ang anak namin. Tapos yung anak ko naman noon, ilang minuto lang ang itinagay niyang huminga tapos nagpaalam na rin siya sa mundo. Pasensya na po kung nagtanong pa ako, Manong. Ayos lang, Iha. Matagal na rin naman yun. Nakausad na rin naman ako. Iniisip ko na lang na buhay pa rin sila dito sa puso ko. Kaya hanggang ngayon, pinipili ko pa rin magpakatatag. Kaya ikaw, Iha, tatanungin kita. Kung pipiliin ka, o nga, nagawa mo kang ibenta yung mansion mo. Pero mapapahama ka naman. Kung bibitawan mo yan, mahirapan ka man sa una dahil pati yan ang pagsubok. Pero maglalanding ka naman sa magandang trabaho at mapapagamot mo yung nanay mo na hindi siya mabibigyan ng isa pang pasakit sa buhay. Anong pipiliin mo? Ano po bang basihan niyo sa pagkapahamak ng mga nabibenta ng bahay na yan? Kasi para sa akin, mas mapapahamak ako sa boss ko pag hindi ko nabenta yung mansyon. Mahilig pa namang mag-power trip yun. Mabuti na nga lang pinagbigyan niya ako ngayon. Last chance ko na to kaya kailangan kong pagbutihin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang daming nawawala na lang bigla dyan sa kumpanya ninyo? Hindi mo naiisip na baka may kinalaman nyo sa pagiging agent nila sa kumpanya nyo? Hindi po. At sa totoo lang, wala naman po akong pakialam, Manong. Iba-iba po ang diskarte namin sa trabaho to. At kung piliin man nila na bumitiw, dahil lang hindi nag-work yung strategy nila sa pagbebenta, nasa kanila na yon. Pero ako, hindi ako pwedeng sumuko. Kaya pasensya na po. Hindi ko po kayo pwedeng pakinggan. Kahit anong discouragement pang gawin niyo sa akin, ito lang po ang trabaho na meron ako at pwede kong sandalan.
Baka pag nawala pa to, wala na talaga akong mapuntahan. Ikaw ang bahala, Iha. Hindi ko naman pwedeng ipilit sa iyo ang gusto kong mangyari. Sa huli, ikaw pa rin naman ang magdidesisyon kung pipiliin mong makinig o hindi. Hindi ba? Pero huwag kang mag-alala. Pwede ka pa rin namang matulog dito ngayon. Mag-ingat ka na lang bukas sa biyahe mo. Pasensya na po, Manong. At salamat din po. Alam ko pong sinasabi niyo lang po sa akin lahat ng to dahil gusto niyo akong protektahan. Sana po, huwag po kayong mag-guilty dahil ito po ang choice ko. Hindi ko po ito isisisi sa inyo sa huli. Alam ko naman, Iha. Halata sa iyo na kapag may pinaninindigan ka, ayaw mong mabali yun. Alam ko rin na hindi mo isisisi sa akin ito. Pero mapapasabi ka na sana. Sana nakinig ka na lang sa akin nung umpisa pa lang. Gaya nga nagsabi nila, wala naman sa una o sa gitna ang pagsisisi, kundi palaging nasa huli. Hindi ko na nasundan pa ang usapan namin ni Manong. Ramdam ko yung bigat ng bawat salita niya. Pero pilit ko ring nilulunok yung kaba. Tahimik na kami habang inaayos niya yung kutsyon sa sahig na doon ko raw pwedeng higaan. Parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung huling sinabi niya. Sana nakinig ka na lang. Salamat po talaga, Manong. Ayos lang yun, Iha. Mahiga ka na at magpahinga. Maaga ka pa bukas. Huwag ka na munang mag-isip ng sobra. Napaupo ako sa gilid ng kutsyon. Hawak ang maliit kong bag. Napansin ko yung lumang orasan sa dingding. 10:30 pa lang ng gabi. Pero pakiramdam ko 3:00 na ng umaga. Ang bigat ng nararamdaman ko sa dibdib ko. Nang tiningnan ko si Manong, nakatalikod na siya. Abala sa pagpatay ng mga ilaw sa sala. Nung tuluyan na kaming nakahiga, hindi agad ako nakatulog. Yung mga sinabi niya kanina, parang bumabalik sa isip ko. Bakit ba kasi ganito? Bakit parang ako na lang ang kumakapit sa trabahong to? Napapikit ako. Pero sa halip na katahimikan, mas lalo kong narinig ang mga kuliglig at huni ng ibon sa labas. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglakad na ako pabalik sa mansyon. Muntik pa nga ako pigilan ni Manong na doon pala ang pangalan. Pero syempre, hindi man ako nagpapigil. Ito na kasi aabot kamay ko na yung chance na makapagbenta ng bahay. Kaya bakit ako makikinig sa kanya? Buti sana kung may mga option siya na pwede kong puntahan kung sakali mang bumitaw ako sa trabaho. Pero wala eh. Kaya kahit kinakabahan ako at parang dinadaga ang dibdib ko, tinapangan ko na lang ang sarili ko at tumuloy pa rin, Madam Venus. Pero ewan ko, nung malapit na ako sa mansyon, parang may kung anong humihila sa akin na wag lang tumuloy. Nakita ko na yung sasakyan na nakapark sa labas ng gate at nalula ako dahil yung kotse nila Ferrari. Napamura ako sa utak ko kasi sino ba ako para pakawalan ng opportunity na to? Kaya mo to, Reese. Isipin mong Nanay Rosa mo. Pag hindi mo nasarado tong deal na to, tingin mo, anong mangyayari sa nanay mo? Kaya hanggat kaya, laban. Lumaban ka, okay? Hindi pwedeng mahina sa larangan to. Eto na. Kailangan ko magbenta. Unang sumalubong sa akin ang medyo may kadiliman na lugar. Pagpunta ko sa sala, naabutan ko doon ang pamilyang titira raw sa mansyon. Nakuha ng isang babae na medyo may katandaan na ang atensyon ko. Isang word lang ang masasabi ko. Ang elegante ng dating niya. Una ko napansin yung pananamit niya. Napakamarangal. Yung aura niya medyo mabigat. Para kasing may malamig na usok na kumakalat sa paligid dahil sa presensya niya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binatang sobrang tikas. Parang mga matang hindi kumukura habang diretsong nakatingin sa akin. Nang magtama ang mga mata namin, nakita ko kung paano niya ako tingnan mula ulo hanggang paa. Tsaka ako napatingin sa lalaking di kalayuan. Tansya ko ay kaedad niya ang matandang babae. At kahit hindi siya nagsasalita, ramdam na ramdam ko rin ang presensya niya rito sa loob ng sala. Napaisip tuloy ako kung gaano kayaman ang pamilya nila, Madam Venus. Baka kaya nila naisip bilhin to para pandagdag investment lang. Gagawing vacation house, ganun. Kasi sa lakas ng dating nila, ramdam kong parang sobrang yaman nila. Hanggang sa
Sino ka, Iha? Naliligaw ka ba? Nauna na kaming bilhin tong mansion. Sorry. Ikaw siguro ang ahente na sinasabi sa akin ni Archie na mag-walkthrough sa aming umaga. Tama? Ang boss mo nagsabing na darating ka. Opo, ma'am. Pasensya na po kung nalate ako. Medyo may kalayuan po kasi rito sa mansion yung tinuluyan ko kagabi at nilakad ko lang po papunta rito. Nasabi po sa akin na maaga raw po kayong babiyahe papunta rito. Kaya, expected ko na po na maaga talaga kayo. Hindi niya muna ako sinagot. Bagkus ay inilahad niya ang kamay niya sa akin, tanda ng pakikipagkilala. Pero natigilan ako nung nagkamay kami, Madam Venus. Paano ba naman? Pakiramdam ko kasi parang may yelo na dumampi sa balat ko. Dumiretso ang lamig hanggang sa buto ko. Dahil doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-react. Shucks. Ang lamig. Mukhang maselan kang bata. Anyway, pasensya na. Dahil maaga kaming bumiyahe kaya nasalubong namin yung lamig. Mga alas 5 kasi ng umaga kami nakarating dito. At pagdating namin, malamig na yung panahon. Hindi ka ba sanay sa malamig na hangin, Iha? Hindi naman po ganun, ma'am. Pasensya na po kung ganun po yung reaction ko. Medyo nabigla lang po kasi ako. At medyo naninibago lang din po ako. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na mag-react ng ganun sa inyo. Binitawan niya ang kamay ko, pero ang bigat ng pakiramdam, hindi natanggal. Parang naiwan sa palad ko ang presensya niya, Madam Venus. Anyway, this mansion, nag-inspect na kami rito kanina habang wala ka. So far, I'm liking the place. Especially kung saan nakatayo tong mansion. Umakyat kami kanina sa second floor at tiningnan yung terrace. Gusto ko nakitang-kita mula doon yung view ng buong baryo. Napansin ko ring tahimik ang lugar. Mas okay. How about you, Elias? What do you like about this place? Umupo siya sa antigong upuan, habang ang binata na tinawag niyang Elias ay hindi pa rin tinatanggal ang tingin sa akin. Nakakatakot, Madam Venus, kasi hindi siya kumukurap. Hindi rin siya nagsasalita. Pero parang binabasa niya lahat ng iniisip ko. Gusto ko sanang biruin kung psychology bang program niya, para lang maibsan yung kaba na nararamdaman ko. Pero hindi ko magawa. Baka hindi nila i-push bilhin tong mansyon dahil ang pangit kong magbiro. That's good to know po, ma'am. Yung mga past clients ko po kasi ay hindi preferred ang tahimik na lugar. Ayaw po siguro nila ng peace of mind. Well, iba-iba naman ang preference ng ibang tao. And respect that. Timing lang talaga na ayokong tumira sa syudad. Kaya for a change, naganap kami ng pamilya ko ng tahimik at siguradong safe naman kami kung sakali. Sa napag-usapan namin kahapon ni Archie, narinig ko sa boss mo, mura na raw talaga ang mansion. 100,000? Opo, ma'am. Bilang, special listing po kasi ito. Malawak ang lupa. Spacious ang interior. May ilang sira nga lang po dahil sa ilang taon na hindi natirhan. Pero kung ipa-renovate po, sulit po talaga. You know, Iha, hindi ko kailangang sulitin. Ang mahalaga ay ang bahay mismo. Weird remarks. Yun ang una kong naisip nung sinabi niya yon, Madam Venus. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong pinag-isip ng mga sinabi sa akin kagabi ni Mang Dondon o ano. Pero parang kasing may ibang ibig sabihin ang sinabi niya. Parang hindi siya bumili ng bahay. Parang may iba siyang pakay. Pero pinagsawalang bahala ko yun. It's not my business after all. Kung ano mang balak nilang gawin sa bahay na to, bahala na sila. Ang mahalaga sa akin, mabenta na lang to, makakuha ng sweldo at mapagamot si Nanay Rosa. Wala nang iba. Pero bigla akong kinabahan sa hindi malamang dahilan nung biglang magsalita yung babae. Maganda ka, Iha. What's your name? Hindi ko inaasahan na ikaw ang mag-a-assist sa amin. Kadalasan kasi, mga lalaki ang pinapadala ng kumpanya ninyo.
Siguro pumalas lang ako kasi ako yung bagsak sa kota. Kaya ako nasa dito. Reese. Reese po ang pangalan ko. I see. So, pwede kong makonclude na ikaw ang nandito dahil kumakapit ka na sa patalim. Malapit ka na bang ipatanggal ng boss mo? Nakakahiyaman pong pakinggan pero opo, tama po kayo. Kaya kung hindi niyo po kukunin to, ma'am, Elvira. Elvira Alcantara ang pangalan ko. I see. Kung gano'n, tingin ko naman, nakuha mo na yung ibig kong sabihin nung sinabi ko sa'yo. Nagustuhan ko yung lugar, hindi ba? Yes po, ma'am. It means, kukunin niyo po ito, tama? Naku, thank you so much agad, ma'am. Sa totoo lang po, nung nakita ko tong lugar kahapon, medyo nawalan po ako ng pag-asa eh. Iniisip ko po na malabong mababenta to dahil bukod sa matagal na pong hindi natitirhan, kaya medyo haunted, ay yung fact na hindi siya malapit sa syudad. 2 hours po ang biyahe mula sa syudad papunta rito. Baka lang po kako ayaw niyo po nang malayo sa workplace niyo. Nilitian ako ni Miss Doña Elvira. Pero hindi yun yung klase ng ngiti na natutuwa siya. Nung tinignan ko yung mga mata niya, may kakaibang kislap ako na nakita doon. Para siyang pusa na nakakita ng bagong laruan. At sa gilid ko napansin kong unti-unting gumalaw sa kinatatayuan niya si Elias. Dahan-dahang lumapit ang lalaki hanggang nasa harapan ko na siya. Reese, right? Po? Kinilabutan ako dahil sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko, Madam Venus. Judgmental na kung judgmental. Yung tono kasi ng pagkakabanggit niya magaan tapos parang tagos sa buto yung boses niya. Tapos nung tignan ko yung mata niya, nakita kong ang lalim ng mga mata niya. Medyo namumula. Di ko nga alam kung anong rason. Pasensya ka na sa anak ko, Riz. Masyado lang kasing malalim ang boses niya ni Elias, pero mabait naman ang anak ko. Kinabahan ka ba, Iha? Pasensya ka na sa kanya. Huwag mo siyang tatakutin, Elias. Hindi ba't gusto natin siyang maging komportable dito? Gusto nila ako maging komportable? Saan? Nang tignan ko si Elias, parang wala siyang balak sumagot sa mama niya, Madam Venus. Nakatingin lang siya sa akin ng diretsyo. At sa mga matang yun, para bang may nakatago na hindi ko pa kayang maintindihan. I'm sorry if I've scared you. Masyado lang yata akong nahumaling sa kasimple ng dating mo. You rock those clothes, Reese. Dapat ba akong mag-thank you? I guess I should. Thank you. Kahit hindi ko makita kung saan banda dahil itong damit ko uniform ng kumpanya namin. Hindi pa nga ako nakakaligo I like her, Elias. She's naturally funny. Yeah. I think so too, ma. Mukha rin fit na fit siya sa hinahanap ko. Excuse me? Pero ano pong hinahanap? Akala ko po itong mansyon lang ang hinahanap nyo. Tama naman yon. Pero naghahanap rin kasi ako ng magiging girlfriend ko. I want to get to know you. If you don't mind me doing it, Miss Reese. At doon na nga nagsimula ang lahat, Madam Venus. Ang pakiramdam ko na parang kahit saan ako tumingin, hindi na ako makakatakas. Ian, may pamilya ka pa bang binubuhay? Yun bang rason mo kung bakit iginagapang mong maibenta tong mansyon? Opo, meron. Yung nanay Rosa ko po, Ma'am Elvira. May sakit po kasi siya ng tuberculosis. Kaya kailangan ko po talaga ng pera. Hindi ko po yun itatanggi. Kaya nga po laking pasalamat ko na talagang binili niyo tong mansyon. Baka kung hindi, masayang lang yung huling chance na binigay sa akin ni Sir Archie para ma-prove ko yung sarili ko na deserve ko pang manatili sa company at tuluyan niya akong tanggalin. Naiintindihan kita, Ian. At umahanga rin ako sa tapang at dedikasyon mo para lang mapatunayan sa boss mo na kaya mo. Huwag kang mag-alala. Ngayon na nagkapirmahan na tayo ng papeles, panigurado akong maibabalita mo na sa Nanay Rosa mo na meron ka ng pambili ng gamot niya.
At sigurado rin akong hindi ka na ipatatanggal ni Archie sa kumpanya niyo. Naku, salamat po Ma'am Elvira. Maraming salamat po talaga. Hulog po ng langit ang pamilya niyo sa akin. Akala ko talaga hindi na ako makakatulong kay nanay. Pero nagkamali po ako. Sana magpatuloy rin po kayong blessing sa ibang tao, ma'am. Over ka namang magpasalamat, Iha. Sadyang nagustuhan ko lang talaga yung pwesto kaya pumayag na ako. Pero kung hindi, baka hindi rin namin binili itong mansion. Pasalamat ka na lang din dahil may ganitong pwesto na kinuha ang kumpanya niyo. Kaya nga po, ma'am. Uuwi ka na ba? Wag muna. Hintayin mo muna yung nilutong pagkain ni Lucia at ni Elias. Kakakilala pa lang kasi namin siyo. Pero gusto natin magpasikat nitong anak ko. Pagpasensyahan mo na rin si Elias kanina kung nabother ka man sa presensya niya. Naku, hindi po. Ayos lang po, Ma'am Elvira. Hindi lang po siguro ako nasanay na bigla-bigla na lang akong kinakausap at tinitingnan ng ganong kalalim. Na para bang matagal na kami magkakilala. Pero huwag po kayo mag-alala. Naiintindihan ko naman po. Salamat din, Iha. At least, hindi ko na siya kailangang i-defend pa. Yung anak ko kasi, longing yon sa mga genuine and real friends. Isa sa dahilan kung bakit kami naghanap ng malilipatan ay dahil gusto niya ring lumayo sa syudad. Kahit saan siya lumingon, wala siyang mapagkatiwalaan. Madali naman siyang kaibiganin pero madali rin mabali ang tiwala niya sa isang tao. Sa totoo lang, naaawa ko sa anak kong yan. Kaya hanggat maaari, kagaya mo rin sa nanay mo, ginagawa ko ang lahat bilang isang ina na maibigay kay Elias lahat ng kailangan niya at ang mga bagay na alam kong deserve niya. Nag-iisa lang siyang anak ko at hindi ko kakayanin kung pati siya ay mawawala sa akin. Ang bait niyo naman pong ina, Ma'am Elvira. Dapat po sa mga katulad niyo tinutularan. Ramdam din ni Sir Elias kung gaano siya kaswerte na kayo ang nanay niya. He may not be the sweetest, pero lagi siyang may paraan para iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal bilang ina niya. Ano yan? Bakit parang nagkakayakan na yata kayo dyan ni Riz, ma? Don't mind us, iyo. Nagkaroon na kami ng konting girls talk ni Riz. Tapos na ba kayo magluto ng papa mo? Bakit nandito ka na sa labas? Huwag mong sabihin pinabayaan mong papa mo doon, Elias. Bakit ko naman gagawin yun, ma? Yes, tapos na po kami magluto. Pinapapunta po kayo ni Papa doon sa loob. Gusto niya raw po kasing ikaw ang tumulong sa kanyang magandang pagkain. Ang clingy naman po pala ni Sir Lucio, Ma'am Elvira. Totoo yan. At minsan, nakakaumay na rin. Ay, nako talaga, Elias. Sige na, Riz. Papasok muna ako sa loob para makakain na tayo. Ang bait ng mama mo, sir, no? Parang ang dami niyang kayang isakripisyo basta maging maayos lang ang pamilya niyo. Yeah, that's my vow for you, Miss Riz. Kaya nga, sobrang swerte namin sa kanya ni Papa. Kahit na may mga pagkakataong sinusungitan niya kami. Nakakaindi talaga minsan ang buong pamilya. Hindi na kasi kami buo eh. Yung mga kapatid ko, may sarili-sarili ng buhay. Tapos si Papa naman, maaga nang namaalam. So basically, dalawa na lang kami ni nanay. At kung hindi ko na-close ang deal na to sa pamilya niyo, baka pati si nanay, mawala na rin sa akin. Oh, I'm sorry to hear that. Pero, does that mean na binigyan na namin itong property, hindi na siya mawawala? Hindi ko pa rin masasabi ng ganun nga, pero at least, alam kong magagawa na ako para mapigilan yun, di ba? Tama naman. Hala, naku, mukhang maabutan pa ako ng ulan. Bigla akong napatayo mula sa kinauupuan naming duya ni Elias. Naramdaman kong sumunod siya sa akin, pero hindi ko na pinansin. Pagdating namin sa loob ng mansyon, naabutan namin tahimik na nag-aayos ng lamesa ang mag-asawa. Nang umangat ang ulo ni Doña Elvira at nagtama ang paningin namin, kumunot ang noo niya. Oh, Riz. Bakit nagmamadali ka, Iha? May nangyari ba? Huwag ka muna umalis, Riz. Ihahatid na lang kita mamaya sa bus terminal. Uuwi ka na, Iha? Pero hindi pa kami tapos magluto. Pasensya na po, Ma'am Elvira. Hanggang 7 p.m. lang po kasi yung last trip ng bus. Baka hindi ko pa po maabutan dahil mukhang uulan. Kaya kailangan ko na po umalis. Umulan na. Oh, I'm sorry, Iha. But I think mas okay kung dito ka muna magstay pansamantala. Tanghali pa lang naman. Paniguradong titila naman ang ulan. For now, sabayan mo muna kaming kumain ni na Elias.
Nag-aalangan man, pero pumayag na rin ako, Madam Venus. Sa totoo lang, kakakilala ko pa lang sa kanila. Pero hindi ko inaakalang gagaan ka agad ang pakiramdam ko na kausapin sila. Akala ko nung una, masungit at maldita si Doña Elvira. Akala ko natural creep si Elias. Siguro ang tumama lang ako sa mga impressions ay yung kay Don Lucio. Napaka-reserve niya talaga. Humingiti naman siya sa akin pag nagtatama ang paningin namin. Pero madalas siyang parang absent-minded o di kaya ilag sa akin. Salamat po sa palunch, Ma'am Elvira, Sir Lucio and Sir Elias. Hindi ko po alam kung bakit ang bait-bait niyo sa akin pero gusto ko lang pong malaman niyo na higit na po yung nagagawa niyo para sa akin. Sana po sa susunod makabawi po ako sa inyo. Walang problema, Iha. Natutuwa rin ako sa iyo kasi marunong kang mag-appreciate ng mga ginagawa para sa iyo. Hindi tulad sa iba na parang wala lang. Tama si Mama, Riz. Sinasabi mo na sinuwerte ka dahil kinuha namin yung mansion na to. Pero tingin ko, mas swerte ako dahil pakiramdam ko, nahanap ko na ang the one ko. At ikaw yun, Riz. Naloka ang katawang tao ko dahil sa narinig ko kay Sir Elias, Madam Venus. At nang tingnan ko si Doña Elvira, nakangiti pa siya na para bang proud na proud dahil sa sinabi ng anak niya. Ang goal ko lang naman kaya ako nagpunta dito at ipinaglaban na mabenta tong mansyon dahil kay nanay. Pero mukhang may iba pa palang mangyayari bukod doon. Pagkatapos namin kumain, umakyat muna ako para magpahangin sa teres. Nag-excuse muna kasi ako kay na Doña Elvira. Dahil kako, tatawagan ko muna si Dana para ibalita yung nangyari ngayong araw. Pumayag naman sila. Hello, Reese? Kamusta ka na dyan? Kanina pa ako naghihintay ng tawag mo, girl. Akala ko wala ka ng balak tawagan ako eh. Gaga, bakit naman hindi? May balak naman akong ibalita sa iyo yung ganap, no? Natagalan lang ako kasi masyado akong na-entertain ng pamilya ni Doña Elvira. Anyway, guess what? Naibenta ko na yung mansyon. What? Naligtas na ako sa galit ni Sir Archie. Kaya pala ang ganda ng mood ng mokong na yun kanina eh. Oh my gosh, I'm so happy for you, friend. Finally, nag-paid off na rin lahat ng paghihirap mo. Hindi lang yon. Sobrang mabait ni Doña Elvira, Dana. Pinagluto pa nila ako. Sabi nila, bukas lang daw sila magsisimulang mag-ayos dito sa mansyon at kunin yung mga gamit nila sa syudad. Grabe, hanggang ngayon. Nasa cloud9 pa rin ako, girl. Hindi ko akalain na kailangan palang i-assign sa akin ni Archie yung pinaka-worst property. Pero di ko rin siya matuturing na worst kasi tingnan mo naman, girl, kung paano nila binagong buhay ko, di ba? True. Well, that calls for a celebration, girl. Kailangan mailibre mo ko. Kailan ka mauwi? Pag tumila na yung ulan, para kasing babagyo pa rito eh. Ang lakas ng kulog tsaka ng kidlat. Oh, okay. Para sana may balita mo na rin kay tita yung good news na yan. Nagtataka ko kanina kasi hindi naman madalas ngumiti si Sir Archie, hindi ba? Tapos parang araw-araw yata may nasisingilan sa atin. Pero kanina, himalang ang laki ng ngiti niya. Tapos parang lahat kahit hindi pa siya binabati, mapatiin niya na. Yun pala, ganito na? I'm so happy talaga, friend. Thank you so much, Dana. Kung wala rin moral support mo, baka talagang sinukuan ko na to. Ay, gusto ko nga rin ibalita to dun sa matandang nagpatuloy sa akin kagabi sa bahay niya. Pinagsabihan niya kasi ako na huwag nang ituloy ibenta tong mansyon. Dahil baka ako kung anong mangyari sa akin. Eh, akala ko sa Inca nag-stay. Wala bang Indian malapit? Wala eh. Very isolated tong lugar na to. Kaya nga nagustuhan ni Ma'am Elvira kasi tahimik. Pero yun nga. Tsaka na pag nakita ko na ulit yung matanda, ibabalita ko talaga sa kanyang wala namang masamang nangyari sa akin. Yes, ganoon na nga ang gawin mo. O siya, sige na. Fulfilled ng Maritas heart and mind ko. Hindi na ako mag-overthink kung bakit parang baliw na nakangiti si Sir Archie kanina. Kahit hindi na bagay sa kanya ang maging palangiti. Mag-ingat ka dyan, ha? And make sure na magdadala ka ng pasalubong pa uwi. O kahit ilibre mo na lang kayo pagbalik mo rito. Bye, girl! Sure, girl. Yun ay kung makauwi agad. Bye! Ingat din kayo dyan, ha? Kung makadaan ka man sa amin, balita mo na lang din kay nanay, ha? Thank you! Pero hindi ako nakauwi. Hindi ko alam kung ano meron kay Mother Nature ng mga panahon yon, Madam Venus. Pero mas lalo lang lumakas yung ulan. Mula rito, nakita ko na yung green fields na binabaha na.
Bigla akong naawa sa mga magsasaka ng baryo na to dahil alam kong pahirap pa na naman para sa kanila. Pero ang mas nabother ako, nung napatingin ako sa gate ng mansyon at nakitang parang may nakatayong lalaki sa labas nito. Sino yun? Bakit biglang nawala? O ano? Nakausap mo na ba yung kaibigan mo? Halos mapatalon ako sa kinatatayuan ko sa sobrang gulat dahil sa lalaking bigla-bigla na lang na sumusulpot sa harapan ko, Madam Venus. Si Elias pala. Yung mukha niya hindi ko maintindihan. Para kasi yung pinaghalong nag-aalala at relief na hindi ko naman alam kung para saan. Oo, kanina pa. Pero may napansin ka bang lalaking nakatayo kanina sa gate ng mansion niyo? Wala naman. Bakit? Wala. Weird lang kasi kanina parang may nakita ako nakatingin dito eh. Kaso nung kumitla at saka kulog, biglang nawala. Oh, baka tinatakot mo na yung sarili mo, ah. I mean, alam kong haunted mansion to. Pero sana lang, walang nininirahan na entity rito. Grabe, hindi ko naman alam na takot ka pala sa multo. Paano pala kung meron na? Anong gagawin mo? Well, simple lang. Ipapa-house blessing na lang namin to. Huwag na tayo mag-ponder doon masyado. Isip na lang kaagad ng solusyon. Para sa akin, ito yung solusyon doon. What do you think? Sounds like a plan, right? I think, yun naman ang pinaka-normal na dapat gawin. Ipa-house blessing nyo na lang talaga para iwas manis. Sige, tara. Samahan mo muna akong bumaba para makausap natin sina Mama. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ah. Also, Reese, tingin ko, hindi ka makakauwi ngayon. Mukha nga po eh. Sobrang lakas pa rin ng ulan, Iya. Magiging delikado siyang bumiyahe. Napakarami pa namang lubak-lubak sa daan. Tapos napakamasukan. Muntik pa nga kaming maligaw nang pumunta kami rito. Mabuti na lang talaga, nakarating naman kami ng safe. Hindi ko na lang po ipipilit umuwi kung hindi talaga possible sa daan. Nakausap ko naman po yung kaibigan ko ni si Dana. At sinabihan ko na rin po na if ever man na makadaan siya sa amin sa bahay, sabihan niya na lang po si nanay. Oh, that's good. May mga damit pa naman ako dyan na pangdalaga. Pwede mong gamitin yon, Iha, kung gugustuhin mo. Well, that's right. Magkasing katawan naman kayo ni Riz, di ba, Ma? Ipahiram mo na lang muna talaga sa kanya. Tsaka, oo nga pala. Nagsuggest po sa akin si Riz, para iwas malas daw dito sa bahay natin, ipa-house blessing natin tong bahay. Kung ano-ano na lang kasing nakikita ni Riz kanina eh. Oo. Naplano na namin yun ng Papa mo, Elias. Yun yung mga pag-uusap namin na sana hindi ko na lang sinuggest, Madam Venus. Kinabukasan maaga ako nagising. Naririnig ko pa rin yung mga mahihinang patak ng ulan. Pero bumangon na ako agad. Lalabas na sana ako sa kwarto na pinhiram sa akin ng pamilya Alcantara nang may maamoy ako na parang malansa. Lumapit ako sa bintana ko dahil doon nanggagaling yung amoy. Ang hindi ko alam, Madam Venus, may mini fish pond pala sa parting yun. May nakalitaan ba akong i-check? Mapuntakin nga. Ang baho eh. Mukhang tulog pa si Namang Elvira. Wala pang tao dito sa baba eh. Dahil nga makaluma na ang mansyon, parang konting kibot mo lang maririnig mong may gumagalaw, Madam Venus. Kaya naman, nang makalabas ako ng bahay, sobrang nagdahan-dahan talaga ako. Para lang wala akong maistorbo na kahit na sino. Tapos inang tuluyan na akong makalabas. Nagmamadali na akong pumunta sa likod ng parte ng mansyon. Doon ko nakita na meron pala talagang fish pond doon. Pero ang hindi ko magets, Madam Venus, yung lansa ng amoy. Pupuriin ko pa sana na parang ang kintab naman ng fish pond na yun. Pero paglapit ko, Shucks! Dito pa yata nagkagaling yung mapahong amoy. Wala ba malang isda? Tsaka, bakit? Bakit ito nakalutang? takip-takip ang ilong ko. Lumuhod ako sa damuhan, Madam Venus. At doon ay nakita ko na may patay na isda. Hindi lang yun. Wala na itong lamang loob. Doon ako nagimbal.
Riz? Riz, nasaan ka? Sir Elias, nandito po ako sa likod. Ano yung babaho, Riz? May mabaho pong isda kasi rito, sir eh. Sinundan ko lang po yung masangsang na amoy na pumasok sa kwarto ko kanina. Pagpunta ko rito, ito na yung naabutan ko. Bibingwitin na sana namin ni Sir Elias yung isda na sa tingin ko ay winakwak ng kung sino mang walang pusong gumawa nito sa hayop na nananahimik. Nang may marinig ka ring boses ng matanda na sumisigaw sa labas ng gate ng mansyon. Iya, lumayo ka sa kanya. Lumayo ka sa pamilyang yan. Nagpapahiwating na sila. Lumayo ka hanggat maaga pa. Mang Dondon, ano pong ginagawa niyo rito? Maniwala ka man sa hindi niya. Yan ang unang pahiwatig nila. Sa susunod, ikaw na ang gaganyanin nila. Maniwala ka sa akin. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Umalis ka na. Manong, nakaka-istorbo po kayo sa amin. Alam naming bagong salta lang kami dito sa baryo niyo. Pero parang hindi naman po yata magandang pinagbibintangan niyo kami ng kung ano-ano. Ni hindi niyo pa nga kami kilala, tapos kung makapagsalita po kayo tungkol sa amin, para bang napakatagal nating magkakilala. Konting respeto naman po sana sa amin bilang bagong kapitbahay niyo. Ma, huwag mo na lang kong patulan. Baka hindi lang maganda ang gising ni Manong. Halika na, Riz. Asikasuhan din natin to. Wait lang, Sir Elias. Kakausapin ko lang po si Manong Dondon. Siya po kasi yung matandang tumulong sa akin na may matulugan ng unang beses na pumunta ako rito. Hindi na ako sinagot pa ni Sir Elias, kaya nakalapit ako kay Mang Dondon. Kakausapin ko na sana siya nang maramdaman kong nanindig ang balahibo ko sa batok dahil nakita ko sa peripheral vision ko kung paanong tumalim ang mga titig ni Doña Elvira kay Mang Dondon. Alam kong iniisip mo na baka nagkakamali lang ako o baka napapaliw na ako. Pero maniwala ka sa akin, Ina. Nagsasabi ako ng totoo. Yung mga kliyente mo, hindi sila totoong tao. Naging mabait po kayo sa akin, Manong. At naramdaman ko po yun. Natutuwa po ako dahil kung hindi dahil sa inyo. Baka napahamak na po ako nung gabing yun dahil wala po akong ibang matuluyan. Pero sana po, huwag pong ganito. Nakatulog na po ako rito sa mansyon. Kasama ang pamilya ni na Ma'am Elvira. Pero nagising pa po ako at wala naman pong nangyari sa akin. Kaya sana po, huwag po kayong gumawa ng ikasisira nila sa ibang tao. Dahil hindi naman po kayong napapahiya, kundi sila. Hindi yun sa pagiging mabait, Tris. Yung ginawa ko ay normal lang para malaang ka. Itong mansyon, yung kliyente mo, at makapatid na rin yung kumpanyang kinaaniban mo. Lahat yan, Iha, may koneksyon sa isa't isa. Kung hindi totoo ang lahat ng ito at kung hindi ko nagawang sagipin ang ibang nauna pa sa'yo, hindi kita kukulitin ng ganito na maniwala ka. Pero hindi eh. Totoo ito ang sinasabi ko. Umalis na po kayo, Mang Dondon. Ayoko na po kayo makausap. Ayoko pong sinisiraan yung ibang tao sa harapan ko. Hindi ko po kaya yun. Pero Iha, Huwag niyo na pong ipaulit sa akin kung ano yung sinabi ko. huwag mong sabihin, hindi kita binalaan. Naiwan na lang akong tulala sa kinatatayuan ko, Madam Venus. Ang hirap pag may soft spot ka sa mga matatanda. Dahil nasasaktan ako nung una kong nakitang parang nanlulumong umalis si Mang Dondon sa harapan ng mansyon. Pero wala akong magagawa. Ayoko rin na may sinisiraan ng ibang tao para lang may ma-point out sila. Nang mawala na siya ng tuluyan, bumalik ako kay Sir Elias at kinuha ay yung mga isda sa fish pond. Nakakarindi yung matandang yun. Buti na lang nakalabas ako agad. Pagpasensyahan mo na ako, Riz, kung gano'n ang naging reaksyon ko. Kung gayon, tinulungan ka pala niya nung pagpunta mo rito. Saan po ba banda yung kwarto niyo, Ma'am Elvira? Dun sa dulong kwarto ng second floor, Iha. Bakit? Narinig niyo po ba yun kahit ganun kalayo? Oo. Bari kasi may naaamoy ako kanina na malansa. Dito pala sa likod ng mansyon ang gagaling. Pupuntahan ko sana tapos narinig ko pa yung matanda kaya bumaba na ako. Bakit, Iha? Okay po. Wala naman po, Ma'am.
Pasensya na rin po kung ganun po magsalita si Mang Dondon. Nung nakaraan niyo po kasi ako kinukulit talaga na huwag nang tumuloy sa pagbenta nito. Pero wala naman po akong magagawa. Kailangan ko po talaga ng trabaho or else ako mawawalan. Walang problema, Iha. Tingin ko, pwede ka nang umuwi mamaya. Tumila na rin naman yung ulan. Ako na mag-atid sa'yo mamaya sa bus terminal, Reese. Salamat po, Sir Elias. Hindi pa rin mawala sa isip ko lahat ng sinabi ni Mang Dondon. Pati na rin yung narinig ni Doña Elvira sa ganon kalayong distansya. O baka mali lang ako ng pagkakaintindi. Baka dahil nga naaamoy na rin niya yung isda. Pababa na sana siya, tas narinig na rin niya yung pag-iiskandalo ni Mang Dondon. Baka gano'n na nga, Madam Venus. Kaso napanaginipan ko si Mang Dondon nung araw na yun, na pinatay raw at ginawang alay sa handaan ng mga aswang. Reese? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa binabangungot dyan. Sir Elias, si Mang Dondon, napanaginipan ko. Naswang siya, sir. Aswang? Anong petsa na? Naniniwala ka pa rin sa aswang? Ewan, hindi ko po alam. Gabi na pala. Napalalim naman yung tulog ko. Oo nga eh. Mag-aalas 12 na, Reese. Hindi mo na naman naabutan yung bus. Baka nag-aalala na sa akin si nanay. Paano kung ihatid na lang kita bukas sa inyo? Total, kukuha rin naman ako ng mga gamit namin sa syudad para dalhin dito. Ayos lang po ba, sir? Oo naman. Bakit naman hindi? Matulog ka na lang ngayon para maaga kang magising bukas. Kailangan ko na rin matulog. Nalimpungatan kasi ako sa sigaw mo eh. Ala, pasensya na, Sir Elias. Hindi ko po sinasadyang maistorbo yung tulog mo. Ayos lang yun. Sige na. Good night mo, sweet dreams. Mas magiging sweet ang tulog ko pag nasa tabi na kita. Good night. Pinanood ko siyang maglakad palayo sa akin, Madam Venus. Paglabas niya ng kwarto ko, hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para tumayo at sumilip sa bintana ng kwarto ko. Na sana, hindi ko nalang ginawa. Dahil doon, nakita ko na naman ang lalaking nasa labas ng gate ng mansyon. Pero hindi yun ang kinagulat ko, Madam Venus. Dahil halos maloka ako nang makita ko si Sir Elias na nilabas yung matanda sa gate. Iha, bakit gising ka pa? Matulog ka na, Reese. Maaga ka pa aalis bukas. Oo nga po pala. Nagising din po ba kayo sa sigaw ko? Pasensya na po, ma'am. Ayos lang, Iha. Tulog ka na, okay? Good night. Hindi na ako masyadong nag-isip ng malalim at tinutuo ko na talaga yung pagtulog. Nang iba pala ang sasalubong sa akin kinabukasan dahil nakita ko ang matanda sa labas ng gate namin. Na si Mang Dondon pala. Pero ang pinagkaiba lang, pugot na ang ulo niya, Madam Venus. Lumulutang yun sa fish pond habang ang katawan naman niya ay nasa entrance ng mansyon. Sir Elias! Doña Elvira, galaw siya! Uy, patay po rito! Shit! Hindi ba't ito yung matanda kahapon? Bakit nandito na siya? Hindi ko rin po alam. Ihatid ko na si Risma. Pagbalik ko, kami ng bahala ni Papa dito. Tara na, Riz. Umalis na tayo rito. Ganon nga ang ginawa namin ni Elias. Pero habang nasa biyahe, hindi ko matanggal ang nangyari na yun sa isipan ko. Hanggang sa makarating kami sa syudad, hindi na niya ako makausap ng maayos. Nandito na tayo. Salamat, sir. Teka, Riz. Magkikita pa naman tayo, di ba? Ikaw yung nagsuggest tungkol sa house blessing. Kaya umaasa ko na magkikita kita sa house blessing namin mismo. Opo. Makikita niyo po ako doon. Ayos ka na ba? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Wala po, sir. Hindi lang talaga ako makamove on sa nakita ko kanina. Iniisip ko kasi, hindi kaya minamalas yung bahay? O may sumpa? Kasi parang sunod-sunod na itong nangyayari magmula nung nagkaroon ng tao din sa mansyon. Huwag mo nang isipin yon. Kami nang bahala doon. Hindi ako naniniwala sa sumpa o sa malas. Kaya iniisip ko na baka nagkataon lang. Pero kung totoo man, ang mahalaga papabasbasan na yung bahay. Sige na. Ingat ka, Riz. Thank you po.
Pagkatapos ng 2 linggo, halos nakalimutan ko na yung tungkol sa pagkamatay ni Mang Dondon. Pero may mga gabi pa rin na bumabalik din siya sa panaginip ko. Nakikita ko siya, pawisan, humahangos, at paulit-ulit akong binabalaan tungkol sa pamilyang Alcantara. Madalas, nagigising akong bigla, pawis na pawis at napapahiyaw pa. Kung buhay pa siya, gusto ko sanang ipakita sa kanya na wala naman ang nangyayari sa akin at safe naman ako. Pero wala niya eh. Hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos sa kanya. Kahit na maliit lang sa paningin niya, para sa akin, napakalaki na ng tulong na ginawa niya. Jackpot ka na dun, girl. Imagine, nabenta mo na yung mansyon, tapos mukhang may something pa kayo ng anak ng kliyente mo. Aba, iba ka na talaga, Riz. Jackpot sa career, jackpot pa sa love life. Love life agad? Sus, kung alam mo lang. Ang importante lang naman, nabenta ko yung bahay. At least, secure na yung panggastos para sa gamot ni nanay. Still, grabe, ang swerte mo. Ako nga, hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung paano ko babayaran yung tuition ng kapatid ko. Tapos ikaw, nakahanap ka agad ng golden ticket? Golden ticket ba talaga, Dana? Or ticket to something else? Hindi ko alam. Basta, let's see. Sandali lang, Dana, ha? May tawag ako. Hello, Reese. Si Elias to. Remember me? Oo naman. Napatawag ka po, sir. Gusto na sana kitang imbitahan. Bukas na kasi ang house blessing dito sa mansyon. Tradisyon ng pamilya namin. Ask ko lang kung available ka. Don't worry. Susunday na lang kita para hindi ka mahirapang pumunta rito. House blessing? Sure. Pwede naman po. Good. Tawagan na lang kita bukas para sa oras. Salamat, Reese. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumurot sa dibdib ko nang matapos ang tawag. House blessing daw. Simpleng seremonya lang, sabi ni Elias. Pero bakit parang mabigat? Parang may mali. At doon nagsimula ang lahat. Akala ko simpleng seremonya lang ang pupuntahan ko. Pero sa gabing yon, natutunan kong hindi lahat ng bahay ay nagiging tahanan. Minsan, nagiging kulungan siya ng mga halimaw. Sigurado ka na bang pupunta ka ron, Riz? Anak, kung wag na lang kaya. Total, naibenta mo na yung bahay, di ba? Wala naman sigurong mali kung hindi ka na pupunta dun. Nag-aalala na ako sa'yo. Parang lagi ka nang binabangungot, anak ha. Nay, ayos lang po ako. Promise. Uuwi rin po ako pagkatapos ng house blessing doon. Magpahinga na po muna kayo rito. Oh, siya. Sige. Basta mag-iingat ka ha. I love you, Riz. Anak, I love you too, Nay. Huwag ka pong mag-alala. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng gabi o sa mismong pakiramdam ko habang nakatayo sa harap ng mansyon. Kahit na naibenta ko na siya, parang may bigat pa rin akong nararamdaman tuwing tumitingala ako sa bintana niya. Tahimik ang paligid, pero hindi komportableng katahimikan. Parang hinihintay lang na may mangyari. Tara na. Hinihintay ka na sa loob. Sumunod lang ako sa kanya, Madam Venus. At habang binabaybay namin ang pasilyo papasok sa malawak na sala, doon ko unang naramdaman yung hindi ko maipaliwanag na kaba. Nakaayos ng lahat. Mesa, kandila, mga bulaklak. Pero imbis na parang handaan, may kakaibang solemnidad. Tahimik ang mga tao at halos lahat sila nakaitim. Bakit nakaitim kayong lahat? Paano matatabi yung sumpa o malas kung... Akala ko simpleng dasal lang. Pero nang inilabas ko ang isang planggana ng dugo ng hayop, bigla akong kinilabutan. May mga bulong na hindi ko maintindihan. Parang luma at matinis na lingwahe. Si Doña Elvira mismo ang nanguna sa ritual. Hawak-hawak ang kutsilyo na may kumikislap na dugo. Handa ka na ba, Riz? Huwag kalimutan ang ahente. Siya ang unang handog. Parang sumabog ang tenga ko sa narinig ko. Ako! Ako mismo ang tinutukoy.
At doon ko napagtanto, wala na ako ligtas. Tama nga ako. Tama nga si Mang Dondon tungkol sa inyo. Mga halimaw kayo. Mga walang puso. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng sala. Basta ang tanging nasa isip ko, makatakas. Sumiksik ako sa gilid ng hallway. Pilit na nilalamon ng dilim. Nanginginig ang kamay ko habang hawak kong cellphone. Pero kahit anong pindot ko, wala yung signal. Para bang sinadya. Naririnig ko ang mga hakbang nila. Parang sinasadya nilang iparamdam na alam nilang naroon ako. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa may isang pinto akong nakita. Bahagyang nakabukas. Dali-dali akong pumasok at isinara yun ng mahigpit. Amoy lumang papel at kahoy ang loob. Akala ko ligtas na ako. Pero may narinig akong dalawang tinig na nag-uusap. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Huwag niyong kalimutan ang ahente. Hindi pwedeng mabigo ang tradisyon. Relax, ma. Hindi lang isang hawak natin. Ilang taon ang sumusunod sa atin ang kumpanya. Ang mga agents mismo, sila ang nagdadala ng mga susunod na alay. Para akong binuhusan ng yelo. Hindi lang pala pamilya Alcantara ang kasabot nila. Kasama pati ang kumpanyang pinapasukan ko. Kami mismo mga agent ang hinahanda nila. Sabi ni Archie, maganda ang galaw nitong race. Madali siyang nakumbinse. Sayang lang, mauuna siyang ialay kaysa makinabang sa komisyon. Elias, Napaikot agad ang mga mata ko sa takot. Narinig ko ang mabilis na hakbang papunta sa pinto. Wala na akong oras. Binuksan ko ang bintana kahit mataas pa ito mula sa lupa. Hindi ko na iniisip ang sakit ng pagbagsak. Ang mahalaga, makalayo ako. Napahandusay ako sa damuhan, sugatan at hingal. Tumakbo ako palabas ng bakuran. Hawak pa rin ang cellphone ko. Ilang metro mula roon, nakakita ako ng sakto. Isang tricycle na paparating. kuya! Paalis! Bilisan niyo po! Hindi na ako lumingon pabalik. Akala ko safe na ako. Dumiretso ako agad sa apartment ni Dana. Riz, ano nangyari sa'yo? Ang dumi mo! Dana, kailangan ko sabihin sa'yo ito. Yung pamilyang Alcantara, hindi sila tao. May ritual sila at ako yung handog. Hindi ako safe. Pati yung kumpanya natin, kasapot nila. Pero imbis na maniwala, ngumiti lang si Dana. Isang ngiting hindi ko pa nakita sa kanya dati. Malamig at mapanganib. Sabi ko na nga ba, mabilis ka makakahalata. Pero bakit hindi mo iniwasan noong una pa lang? Kasi kailangan mo pala ng pera. At doon ko napatunayan. Wala akong pwedeng takbuhan. Ang iniisip kong trabaho na magliligtas sa akin at kay nanay, yun palang magiging dahilan ng kamatayan ko. Bigla na lang nagtilim ang paligid. Para akong dinadala sa isang pelikula ng bangungot. Ang dati kong nilalakaran na grand hall ng mansyon. Ngayon para na siyang altar ng impyerno. Mga kurtinang pula, kondilang itim, at mga simbolo sa sahig na hindi ko alam kung anong wika. Sa gitna nakatayo si Doña Elvira. Nakaitim na saya na parang balabal ng anino. Ako ang nasa gitna ng ritual circle. Nakatali ang mga kamay ko sa likod. Sa paligid ko, naririnig ko ang mga bulong. Mga dasal na hindi ko maintindihan. Parang mabibigat na huni ng mga nilalang na hindi tao. Ngayong gabi, muling palalakasin ng dugo ang aming tahanan. Ngayon, nagiging isa ka ng halimuyak ng bahay na ito. Salamat, Iha. Umikot ang sikmura ko. Noon ko na-realize, wala nang Mang Dondo na biglang susulpot para iligtas ako. Ako lang. Kung hindi ako kikilos, dito matatapos ang kwento ko. Sa gilid ko naroon si Elias. Nakayuko. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Ang mga mata niya parang nanlilisip. Pero parang nangihina rin. May bahid ng pagdadaliwang isip. Pero hindi niya ako tinitignan ng diretsyo. Sa isang iglap, may narinig akong mahina. Isang tunog ng bakal na kumikiskis sa sahig. Pako. Pako mula sa lumang altar na sinabihan ni Mang Dondo noon na marupok. Sinubukan kong kumilos ng dahan-dahan. Inilapit ko ang lubid sa ilalim. Kumikirot ang balat ko habang hinihila ako pababa. Pero hindi ako tumigil. Ang boses ni Doña Elvira mas lumalakas. Ang apoy mas nagngangalit. Parang dumidilim ang paligid. Ihanda ang kutsilyo! Doon ako kumilos.
Sa huling iglap, bago ako hatakin papunta sa altar, naputol ko ang tali. Tumayo ako at buong lakas kong ay tinapon ang sarili ko sa gilid. Nahulog ang kandila sa sahig. Kumalat agad ang apoy sa mga kurtina. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Nakita ko ang kutsilyo sa kamay ni Doña Elvira. Kinuha ko ang piraso ng bakal sa altar at hinagis yon sa kandila. Mas lalo pang kumalat ang apoy. Umalulo ang mga nilalang. Isa-isa silang nag-anyong hayop. May pakpak, may matulis na kuko, may mga ngipin na parang pating. Si Doña Elvira nakatingin sa akin. Nag-aapoy ang mga mata. Walang makakatakas sa amin, Riz. Tumakbo ako papunta sa hagdan. Sugatan na ang paa ko pero hindi ko na nararamdaman. Sa likod ko, narinig ko si Elias. Sumigaw siya. Hindi ko alam kung para iligtas ako o hulihin. Hindi ko na siya nilingon. Tinulak ko ang malaking bintana. Hindi ko na inalagtana kung masusugatan ako. Bumulusok ang malamig na hangin. Tsaka ako tumalon. Pagbagsak ko sa damuhan, gumulong ako at naglakad ng papilay. Sa likod ko nasusunog ang mansyon. Naririnig ko ang alulong ng mga aswang at ang halakhak ni Doña Elvira. Paputol-putol habang natatabunan ng apoy. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa highway. Hindi ko na maalala kung paano ako nakasakay sa tricycle. Ang alam ko lang, nakalayo ako. Buhay pa ako. Dineklara ng mga polis na electrical fire accident daw. Walang nakapansin ang totoong nangyari. Lahat parang normal lang ulit. Pero hindi na ako normal. Laking pasalamat ko na lang na nandyan si Nanay Rosa sa tabi ko, Madam Venus. Kasi baka tuluyan na akong mawala sa katinoan. Pagbalik ko nun sa syudad, nag-resign ako agad. Tsaka kami umalis ni Nanay sa lugar na yun at nagpakalayo-layo. Ang dami pa naming hiniraman basta makaalis lang kami at makapag-settle sa ibang lugar. Hanggang sa naging maayos na ang lahat. Nagpatingin ako sa psychiatrist para lang mawala yung mga episodes ko kung saan inaatake ako ng mga boses sa utak ko. Dahil pakiramdam ko, nandyan lang sila at minahaman-manan ako. Kinat ko na rin ang kontak ko kay Dana. Hindi ko inakalang ganun siya. Tapos nalaman ko pa sa iba. Yung mga tulad ko mababa ang sales sa kumpanya namin, ang patuloy nilang isinasalang dahil parusa daw yon sa pagpapababa ng profit ng kumpanya nila. Ang sarap na nilang murahin, Madam Venus. Pero ang mahalaga sa akin, wala na ako doon. Nasasayangan man ako na hindi natuloy ang love story namin ni Elias. Mas okay na yun, kesa naman bigla na lang akong mag-transform tuwing gabi. Noong una di naman ako naniniwala sa aswang na yan. Pero ika nga, to see is to believe. Hintayin nyo na lang din mangyari sa inyo bago kayo maniwala. Basta ako, ayoko nang maulit to. Yung kumpanya pala na yon, sinearch ko. Nagsara na sila ngayon. Ewan ko kung anong nangyari. Ayoko na ring alamin. Ang mahalaga, ligtas ako. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig. Please.